Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's nagagalit na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O sabi niya, bakit niyo ako iuuwi? Eh di ko na rin naman matandaan kung saan ako uuwi. Mga gago. Kababayan. Kasi, di ba, sabi ni Kaufman, etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ano na raw, kumbaga ay nagkakaroon ng demensya. Hindi na raw alam kung bakit siya nandoon sa lugar na yun, sa Dahig. At hindi niya raw niya nakikilala kahit yung kanyang mga kapamilya. Pero parang iba sinasabi ni Kaufman at iba rin yung sinasabi ni Kitty Duterte. Ito mga kababayan, sinave ko yun eh. Ito ayan dami na akong sinave kasi alam nyo, ang dami pong nangyayari sa bansa natin, ang daming pwedeng pag-usapan. Ang dami pong topic, yung mga vloggers po, daming topic eh. Hindi na nga natin alam kung ano yung uunahin natin pag-usapan. Ito po yung naglabas po ng pahayag itong Armed Forces of the Philippines na sila pa rin po ay sumusuporta dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, isa po yan. Tapos, ito naman DOJ, ay mag-file daw po ng plunder at malversation raps dito sa mga sangkot sa ghost flood control projects. Ang dami kong sinave dito. Ito naman si sa Billionario News. Etong si Villanueva, both bodies pala ni Henry Alcantara. Etong si Joel Villanueva na puro deny. Hindi niya raw kilala. Etong si Alcantara ang daming beses pala nilang nagkasama na. Tapos etong yung po gaganapin po sa September 21, 2025. Tara na po sa Luneta. So yan, meron pong panawagan ng pagtitipon diyan po sa Luneta. Ang pagkakaalam ko po, September 21, yan po yung talagang para sa anti-corruption po. Sama-sama po yan kahit anong kulay. Yung bukas po, meron ako naririnig mga rally po ng ng Didilis, mga kababayan. So, meron ako nakita na panawagan na huwag kayong pupunta bukas. Kasi nga yun daw ay rally ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Ito naman, tingnan nyo, dami natin pwedeng pag-usapan. Pero, siyempre, bipiliin ko lang yung pag-usapan natin. Pero daanan na natin, total, nandito na. Ito pong University of Philippines, Manila ay suportado po. Ito nga panawagan po, Crusade for Transparency and Accountability in Infrastructure Projects. Ayan. Tapos, eto, meron ding panawagan si Bato de la Rosa, pinagre-resign po si Martin Romualdez. Sa'yo pa talaga nang galing. Para naman, kasi pag mananawagan ka ng resign na ganyan, siguraduhin mo na meron kang credibility. Na manawagan. Na siguraduhin mo na matino ka. Kasi sasabihin mo, mag-resign ka, Martin Romualdez, kasi dami mong ginawang kalokohan. Pinabayaan mo itong ating bansa. Para namang marami kang ginawa, Mr. Bato de la Rosa. So bago ka manawagan, siguraduhin mo na malinis ka. Diba? We want you now. We want you out now, sabi ni de la Rosa, pinapababa si Romualdez. Tapos ito naman, itong Roby Tarosa, ang artista ata to, pinag-resign naman si Jinggoy Estrada. Kasi Jinggoy, mag-resign ka na, kundi I will be forced to tell the country about your secret. Siguro secret may sikreto. May alam kasi to. Parang sinabi niya, nagkahiwalay sila ng asawa niya dahil daw kay Jinggoy Estrada. Dami talagang kinasasangkutan nito ni Jinggoy. Ayan po yung topic na yan. Tapos ito naman, yun nga po, sa September 21, babaha po ng protesta. At nabalitaan din natin na alas 3 na ng hapon, hindi pa rin nagpakita itong si Sara Duterte para po ito dito sa hearing ng budget po para po sa 2026 ng Office of the Vice President. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago itong ating Vice Presidente. Kailan kaya magbabago to, no? Matatapos sa termino, parang walang ginagawa eh. Pati ba naman itong hearing dyan sa appropriations, di umaatid. Wala po ata kahit isa sa kanila na umatid.
Ano yan? Anong pinagagawa ninyo? Saan kayo nagpupunta? Tapos ito naman si Kiko Barsaga. Ito naman yung bagong kongresista ng Cavite. Dasma po. Dasmariñas, Cavite. Nag-iingay mga kababayan. Dati ang sinasabi lang nito, meow, meow, meow. Ang dami na. Halos lahat inaaway na. Panay ang post sa kanyang Facebook account o sa Facebook page. Tingnan natin kung ano ang kahinat na ng mga sinasabi ni Kiko Barsaga at yung mga didilis tuwan-tuwa kay Kiko Barsaga. Kasi nga lahat kinakalaban si Speaker, kinakalaban si Tito Soto, kinakalaban si Vince Dizon. Lahat na po ata kinalaban ito. Pusa na lang ang hindi kinakalaban na ito. Buti yung pusa diyan sa kalsada hindi niya inaaway kasi animal lover to. Animal lover ka pala, bakit inaaway mo yung mga animal? Ayan po. Nasaan na ba yung kasi mga kababayan, ito si Salsal Panelo. Ay nikayat din na lumabas daw ang taong bayan at magsalita na. Nasaan na ba yung hinahanap ko? Hinahanap ko kasi yung yung statement ni yung pagkakaiba ng statement ni Kaufman saka statement ni Kitty Duterte tungkol dun sa sa sitwasyon ng kanyang ama. Pati nga si Maine Mendoza nadamay na, mukhang stress na. Kung panonoorin niyo Itbulaga, parang stress na si Maine Mendoza Yung ngiti niya parang parang hindi talaga yung ngiti niya katulad ng dati. Siguro po na-stress na rin dahil sa kinasasangkutan ng kanyang asawa si Arjo Atayde. Ito naman, away ni Amy Marcos sa ni John Vic Remulla. Hindi, Boyeng Remulla kasi na-dismiss mo ng ombudsman yung kasong isinampa ni Amy Marcos kay DOJ Secretary Remulla. Absuelto si Remulla. Hindi pa rin matahimik si si Amy Marcos at alam ko magfile ata ng reconsideration. Yun po ang pagkakalam ko, mainit kay Remulla Kasi sabi nila, kapag si Remulla daw ay napunta dyan sa ombudsman, ipakukulong niya raw si Sara Duterte. Takot na takot sila na na maging ombudsman etong si Boyeng Remulla. Ito naman si Ping Lacson, yung meron daw silang CCTV tukol doon sa Mina na staff ni Jinggoy Di Umano na tumatanggap ng pera galing doon sa isang kontraktor. Doon daw dinadala yung kickback. Yan, meron ding mga nangyayaring sagutan dyan. Nasaan ka na, Kitty? Ay, Kitty Duterte, nasaan ka na ba? Where na you? Teka, kaya hinahanap mo Sa paghahanap ko, dami na natin na pag-usapan Nasaan na ba yan? Ayan, yung rally kanina, ang dami na pong nangyayari, nagaganap dito sa ating bansa, grabe na. Napag-usapan din. Ayun na, nakita ko na. Pero daanan natin ito, napag-usapan rin natin itong si Robin Padilla. Hindi naman daw pala nakaganon daw. Iba mga tao, nag-react pa rin. Bakit ka kasi nakaganyan? Wala ka naman sa simbahan, wala ka naman sa sambahan. Dapat, pag flag ceremony, dapat nakaganon ka. Para pare-parehas kasi kakaiba ka Okay, so ito na yung hinihintay ko, yung hinahanap ko pala. Okay. Ayan mga kababayan, sabi ni Kaufman ay Mr. Rodrigo Roa Duterte hindi na fit to stand trial as a result of cognitive impairment in multiple domains. Mr. Duterte's condition will not improve and for this reason, the pretrial chamber must adjourn all legal proceedings in his case indefinitely. Sabi ni Kaufman. Pero kailan ba ito sinabi? September 11. Pero nung September 9, 2 days before, nung sinabi ni Kaufman, sabi ni Kitty Duterte, he is 80. Of course, pag 80 ka, you have a lot of ailments. Masakit yung likod, may diabetes. I think yung mga normal ailments ng mga 80 years old. Hindi naman yung something na we really have to worry about. For an 80 years old, he's pretty strong, no reason to worry. So sino nagsasabi ng totoo sa inyo? Sabi ni Kitty Duterte, okay lang. Okay lang si daddy niya, si ex-president Duterte. Tapos after 2 days,
biglang nagkaroon ng demensya, hindi na nakakakilala. Ano? Biglang nakalimot. Kaya sabi tuloy ng iba, naku, nagdadrama lang. Ito nga kampo ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi iba yung sinabi niya September 9 lang, nung dumalo si Kitty Duterte. Pero nung September 11, biglang nalimutan niya na. Pati yung mga kamag-anak niya, hindi niya makilala. Hindi. So parang sinasabi ni Kaufman na pagpasok niya dun sa kinausap niya si Duterte, hindi na siya nakilala. Who you? So, ayun mga kababayan. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Bigla kasi after 2 days, biglang nagkaganon. O tapos pagdadalaw sila Sara Duterte, si Baste, tapos si Pulong, maalala na naman niya. Pero pag may hearing, makakalimutan na naman niya. Pag ganyan, lokohan na. Basahin lang natin yung ilang mga komento ng ating mga kababayan. And the best actor goes to Duterte. At best supporting actor si Atty. Ewan. Napapamura na tuloy ang ating kababayan. Niloloko nyo kasi kami. Kakasabi lang ni Kitty, okay siya Sa 80-year-old walang dapat ikabahala. Tapos ngayon sasabihin ni Kaufman, hindi na nakakilala. At hindi na fit para sa trial. Nako. Ano ba yan, Kaufman? Ito pa. Obviously, yung defense attorney nila, mukhang siya ang may ayaw matuloy ang hearing kasi nga naman magiging bahid pa sa pangalan niya pag natulang guilty yung mama. Alam na nila siguro kung gaano kabigat ang kaso. Alright? Ito naman kababayan natin, sabi niya, dito po sa amin, ang 82 years old malakas at nakakapamalengke pa at nag-aalaga ng maliliit na apo. Ayun naman mga kababayan, iba-iba naman yun kasi kagaya nung nanay ko, 80 plus na rin Medyo mahina na rin. So, iba-iba naman yan. Hindi naman porke malakas yung sa inyo, kailangan malakas din yung iba. Di ba? Iba-iba po yan. Kayo naman. Basta ako naniniwala ako kay Kitty. Sino ba nagsasabi ng totoo? Si Kitty? Si Atty. Kaufman. Baka naman si Atty. Kaufman na yung nawawala na sa pag-iisip. Baka siya na yung nakakalimot. At kapag natuloy yung kaso, yung proceedings, alam niya malalaglag yung kanyang kliyente na gumagawa na ng paraan. Parang may kakilala ako isang vlogger na kapag kinasuhan siya, magaling siya, ewan ko kung kilala niyo ito, magaling siya talaga magmura. Minumura niya talaga. Yung mga binabanatan niya mga politiko, minumura niya. Tapos ngayon, syempre, kakasuhan siya ng libel. Nung kinakasuhan siya ng libel, ipapakita niya yung record na meron siyang, na siya ay nagpapacheck up niyan sa mental hospital. Pero matino siya. Pero talaga naman napunta siya sa mental. Para pinapalabas niya na wala siya sa tamang pag-iisip. Syempre, pag nalaman ng korte na, tama, may record to sa mental. At wala sa tamang pag-iisip to. Di syempre, absuelto agad siya. Ewan ko, kilala niya yun. Pero siya mismo nagkwento sa amin, ganun yung ginagawa niya. Hindi ko nababanggitin kung sino. Alam niyo na siguro yun. Basta matindi yung magmura. At talagang, ayun ang excuse niya. Ayun ang excuse sa abogado niya. Sinasabi, may tama sa utak yan. Kaya absueltuhin nyo. Siya naman, syempre, namura niya na. Talagang binanatan niya na yung politiko. Diligtas siya. So parang ganito rin ata mangyayari. Palalabasin nila na na may demensya o nakakalimot na, hindi nakilala yung pamilya. Kasi, okay sana kung sinabi agad ni Kitty, maniniwala tayo kay Kaufman kaso iba yung sinabi, pero after 2 days, biglang nag-iba agad. Nag-iba yung yung sitwasyon, nag-iba yung help ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Parang tuloy, naisip tuloy ng ating mga kababayan, drama lang. Etong nangyayari dito sa sa Dahig kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan, yung update natin. Ang dami na nating na-update. Diba? Dinaanan natin isa-isa. Sobrang dami na po ng pinag-uusapan dito sa ating bansa. Pero ito yung napili ko. Kasi
hanggang ngayon nananawagan pa rin sila na ibalik si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Ayaw naman ng mga biktima, natatakot sila kapag binalik si Duterte, natatakot naman sila dito kaya sa dating Pangulo kasi baka naman birahin na naman sila. So ang daming nangyayari sa bansa natin. So mga kababayan, pagdasal po natin itong ating bansa na ito pong nangyayaring mga gulo, ito pong nangyayaring mga protesta, mga rallies, sana po ay wag pong humantong sa kaguluhan katulad po sa Indonesia at dyan po sa Nepal. Hindi naman po tayo ganoon. Alam ko mga Pilipino ay mapagmahal sa kapayapaan. At kung gusto nilang mapatalsik kahit sino, mapayapa po nga pag-aaklas ang ginagawa. Kaya nga po sumikat ang mga Pilipino sa people power. Actually, natuto po sila sa mga Pilipino. Sa totoo lang. Kaya lang yung iba, sumobra naman. Grabe naman yung sobra ng hindi na siguro makatao yung ginawa ng iba. Pero iba naman, okay sa kanila. Diba? Kasi nga, kung hindi ganun ang gagawin, hindi mapapatalsik yung pinatalsik nila sa Indonesia sa Nepal. So, iba-iba po kasi ang pananaw ng tao. Ewan ko po kayo kung okay sa inyo yon. Pero sa akin, mas maganda pa rin yung mapayapang pag-aaklas. Mapayapang mga kilos protesta. Kasi kaya naman natin diba? Kaya po yan ng mga Pilipino. Okay. So galit na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag nyo na raw siya iuwi. Kasi nga tama naman Hindi niya na matandaan kung sino yung pupuntahan niya. Hindi na nga niya alam kung saan siya uuwi. O nasabihan pa kayo mga gago. O nakasulat. So yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.